Please call me Marivic, 29 years old from Santa Mesa, Manila. Bago pa lang akong listener ng programa ninyo pero mabilis akong na-addict sa mga kwentong ini-air ninyo. Nakakaiyak, nakakakilig at higit sa lahat ay nakaka-inspire lalo na kapag pamilya ang pinag-uusapan. Kaya heto, napasulat na rin ako sa inyo. Lumaki ako sa isang hindi perpektong pamilya. Naging normal na sa paningin ko ang pag-aaway ng mga magulang ko. Naging parte na ng araw namin ang sigaw ni Papa at ang iyak ni Mama. Sa katunayan nga niyan, noong naghiwalay sila ng tuluyan ay parang nabunutan ako ng tinik. Nakahinga ng maluwag, nakakilos ng mas malaya. Siyempre sa isang anak ay hindi rin naging madali para sa akin na halos araw-araw kong nakikitang nahihirapan ang nanay ko. Nang magkahiwalay sila ni Papa ay ipinangako ko na naaalagaan ko si Mama. Ipaparamdam ko sa kanya na hindi kawalan sa buhay namin ang pag-alis ni Papa. Na kahit kaming dalawa na lamang sa buhay ay magiging kontento na kami. Kaya naman lahat ng ginagawa ko, sinisiguro kong masaya si Mama sa bawat desisyon ko. Oh, eto. Kakauwi ko lang halos eh. Parang mas napagod pa yata ako sa biyahe kesa kanina sa office eh. Sakit ng ulo ko. Eh, ikaw naman kasi eh. Kung bakit ka ba naman nag-bus, eh alam mo naman kasumpa-sumpa ng traffic ngayon. Dapat nag-MRT ka na lang. Diyos ko naman, eh kung alam mo lang kung gaano kahaba yung pila ng MRT kanina eh. Parang may prosesyon sa haba, my goodness. Eh, teka, makakasama ka ba bukas sa gimmick natin kasama sina Andrea? Bahala na. Hindi ko alam kung gusto ko pa bang gumimik o matulog na lang buong maghapon eh. Ay, kalergi ka, ma'am. Tumatanda ka na talaga, no? Sige na, sumama ka na. Minsan lang naman to eh. Huwag kang KJ. Oy, hindi ako KJ, no? Eh gusto ko lang talagang mas magpahinga. Saka nangako pala ako kay Mama na manunood at kakain kami sa labas bukas. Ganun, kaya hindi talaga carry. Ay, ginawa mo pa talagang dahilan si Mother dear. Ah, kamusta na ba siya? Ano, tulala pa rin? Medyo okay na siya. Nakakangiti na. Hindi katulad nung mga unang linggo na halos hindi ko makausap. Ay, ganyan talaga pag broken-hearted. Naku, naging ganyan ka rin kay Derek nung first time mong ma-broken-hearted, di ba? Naalala mo ba yun? Uy, kailangan talagang ipaalala. Naku pinakamalaking pagkakamali ko yon sa buhay ko, no? O siya, babay na. Baka kung ano-ano pang ipaalala mo sa akin eh. Matulog ka na nga dyan. Kunti na lang magmumukha ka ng panda sa itim ng eyebags mo. Ay, grabe siya! Di bale na, no? At least cute ng panda. Babush! Luka-lukang bakla to. Ay, nako. Ay, buti na lang day off ko na bukas. Makakapagpahinga na ako. Makapag-shower na nga muna. Teka, sino yun? Si Mama na naman siguro yun. Ma? Anak, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Wala na po akong ganang kumain dahil sa pagod eh. Ano ka ba? Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Magkakaulsar ka niyan eh. Magbihis ka na lang muna at maghahain ako ng hapunan. Nagluto ako ng sinigang na baboy. Iinitin ko lang ha, sandali. Ma, okay lang po kayo? Oo naman. Bakit ba? Ma, wag na po kayo magkunwari sa akin oh. Ako na nga lang yung kasama mo dito eh. Magkukunwari pa po kayo. Si Papa na naman po ba yung iniiyakan nyo? Pasensya ka na, anak ha. Nakikita mo ang kahinaan ko. Aaminin ko na hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin ang ginawa ng Papa mo. Ayos lang po yun, Ma. Naiintindihan ko naman po eh. Pero sana naman po, wag naman pong gabi-gabi ha. Hindi ko po ito sinasabi dahil sa galit ako kay Papa o kung ano pa man. Pero ayokong umiiyak ka ng dahil sa kanya, Ma. Move on na po tayo. Huwag kang mag-alala, anak. Ginagawa ko naman ang makakaya ko para maging okay na. Siyempre, nakakahiya naman sa'yo kung makikita mong mahina ang mama mo. Huling iyak ko na to. Pangako yan, anak. Basta ma, wag niyo pong kakalimutan na nandito lang po ako parati sa inyo ha. Wag niyo pong iisipin na nag-iisa ka. Kasi hindi yun totoo. Iniwan ka man ni Papa, pero ako, hindi kita iiwanan.
Bigo man ako sa pag-ibig, pero bawing-bawi naman ako sa kaswertehan dahil nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Mabait, matalino, maganda. Kanino pa ba ako magmamana kundi sa inyo lang po. Kaya ma ha, smile ka na rin ha, para mas gumanda ka pa. Happy lang tayo parati. Mas magiging masaya ako kung hindi ka gagaya sa akin. Gusto ko makahanap ka ng lalaking mamahalin ka, aalagaan ka, rerespetuhin at higit sa lahat hindi ka iiwan. Ayaw kong masaktan at umiyak ka tulad ng nangyari sa akin. Ang ibig kong sabihin lang mag-boyfriend ka na. Sige po ma, bukas na bukas din magpapapila na ako ng mga manliligaw ko. At kung masaktan ka man, nandito lang ako, ha? Ako rin po. Iwan ka man ng buong mundo, hindi po ako aalis sa tabi mo. Kakayanin po natin to kahit wala si Papa. Ako pong bahala sa'yo. Sobrang mahal ko ang mama ko. Dahil sa kaming dalawa na lamang ang magkasama, lahat ng desisyon ko sa buhay ko ay alam niya. Palagi siyang involved. Hindi pwedeng hindi niya alam. Kapag sinabi niyang ayaw niya, ay ayaw na rin ako. Wala akong ibang pinakikinggan kundi si mama lamang. Ginagawa ko yon dahil gusto ko siya parating maging masaya. Na maramdaman niyang mahalaga siya. Isang bagay na hindi man lang nagawa sa kanya ni Papa. Lagi nang sinasabi sa akin ni Mama ang sinusunod ko. Ultimo sa lalaking mamahalin ko. Kapag sinabi niyang okay sa kanya, ay okay na rin sa akin. At sa lahat ng naging boyfriend ko, si Manuel ang pinaka nagustuhan niya. Magkasundo silang dalawa. Kaya ang nasabi ko, kung ngayon pa lang ay magkakasundo na sila, walang duda na kapag si Manuel ang pinakasalan ko, ay sobrang magiging masaya si Mama. Nasaan na po ba tayo ma? Baka madapa ako nito Wala akong makita. Kumapit ka lang sa braso ko at huwag mong susubukang tanggalin niyang piring mo sa mata. Hindi pwede. Bakit po ba ma? Anong nangyayari? Basta, magugulat ka. Hala siya Biglang kinikilig. Nakakakilig naman kasi talaga, anak. Basta, huwag kang bibitaw sa akin, ha? Ano yun? Bakit may tugtog ma? Nasaan po ba talaga tayo? Basta, malapit na tayo. Ilang hakbang na lang. O, ayan, nandito na tayo. Nandito na po tayo? Oo, pwede ka nang bumitaw. Ayan. Okay na. Okay na. Thank you po, tita. Hi, babe. Babe! Hi, Besh. Luis! Ano ba nangyayari? Akala ko ba simpleng dinner date lang to? Bakit nandito si Mama at Luis? Dahil hindi lang naman to simpleng dinner date lang. Isa ito sa mga special na gabi para sa ating dalawa. Lalong-lalo na sa akin. Ano bang meron? May gusto kong tanong sa'yo. Ano yun? Babe, we've been together for 5 years. At habang tumatagal tayo, mas lalo kitang minamahal. Mas lalo ako nagiging sigurado na ikaw lang yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. At ngayon, gusto kong patunayan sa'yo. Paano? Just say yes and I will love you for the rest of my days. Babe, will you marry me? Pakiulit? Will you marry me? Mag-yes ka na, anak. Yes, Besh! Yes! Babe, Teka, naging speechless ako again, will you marry me? Yes. Talaga? Yes, as in yes? Oo nga. Nag-yes na ako. Sige na, tumayo ka na dyan. Thank you, babe. Thank you. Aray, sobrang saya mo nga Ang lakas sorry. ng pagkahila mo sa akin. Sorry. So yes! Babe, huwag kang mag-alala. Hindi mo to pagsisisiya. Papatunayan ko yun sa'yo. Di ka nga rito? Grabe, anak. Parang sa akin nag-propose si Manuel kanina. Sobrang saya ko. Kaya nga po kayo yung halos maiyak-iyak kanina. Masayang masaya ako para sa'yo. Sa wakas, eto na. Nakahanap ka na ng lalaking mamahalin ka habang buhay. Tinupad na rin ng Diyos ang matagal ko ng pinagdarasal. Kahit mawala na ako, kampante na ako dahil may makakasama ka na. Ma, bakit naman ganyan po yung speech nyo? Hindi pa nga po ako kinakasal, ganyan na agad yung naririnig ko. Masayang masaya lang talaga ako.
Mahal na mahal ka na nga ni Manuel. Kaya pa niyang ibigay ang mundo sa'yo. Hindi ka magugutom at maghihirap dahil kaya ka niyang buhayin. Kaya ikaw, mahalin mo ng sobrang magiging asawa mo, ha? Huwag mong hayaan na masira lang ng ibang tao ang relasyon niyo. Ilaban mo kung anong meron ka. Pero ma, paano po kung hindi pala si Manuel yung taong nakalaan para sa akin na temporary lang lahat to? Pinaranas lang to sa akin pero hindi pala panghabang buhay o kaya naman baka hindi siya bagay sa akin. Huwag mong sabihin niya. Nakaka-attract ka ng negative vibes niyan. Tsaka anong hindi bagay? Anak, sobrang bagay kayo sa isa't isa. At ano pa ba nga hanapin mo kay Manuel, ha? Nasa kanya na lahat. Kaya nga parati kong sinasabi na sobrang swerte mo sa kanya, di ba? At syempre, sobrang maswerte rin siya sa'yo. Pero ma, Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Normal lang na ganyan ang maramdaman mo. Basta anak, proud ako sa'yo. Sobra mo akong pinasaya. talaga po? Naman, nararanasan mo na ang lahat ng pinangarap ko para sa'yo. Kaya tutulungan kita mula sa pag-aayos ng kasal mo hanggang sa pagpapalaki ng mga magiging apo ko. Huwag kang matakot dahil nakaalalay ako sa'yo. Ha? Ay, ikakasal ng unika iha ko. Alam ko namang mali ang ginagawa ko. Pero dito ko kasi nakikitang masaya si Mama. Kaya kahit alam ko sa sarili ko na hindi ko na mahal pa si Manuel, ay pinipilit ko ang sarili kong maging masaya. Pinipilit kong ibalik ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit ganito ang nararamdaman ko ay tinuloy ko pa rin ang plano naming pagpapakasal. Pero ganun pala yun kapag talagang hindi mo na gusto ang isang bagay o ang isang tao, ay mawawalan ka na ng gana. Unti-unti kang mababago at hanggang sa mamanhid ka na lamang. Wala ka ng ibang nararamdaman. Ganyan na ganyan ang mangyayari sa akin kay Manuel. Oo, aaminin ko na medyo nagigilty ako kasi ang nangyayari ay hindi lang ang mga taong nasa paligid ko ang niloloko ko, kundi pati na rin ang sarili ko mismo. So, itong suggestion kong place, kung ang peg nyo ay garden wedding, maganda dyan. Teka. Hindi kaya mahirapan yung mga guests namin? Baka kasi maliwan sila. Pero kung talagang bet nilang umattend sa kasal nyo, syempre effort din pag may time, no? Ano yun? Kayo ay kakasal? Kayo mag-a-adjust? Hi, sorry late ako Hi babe. Ay. Hi mom. Hi, hello? Kalork ka, ma'am siya? O, ang pagiging late. Isang oras talaga? Ang dami ko pa kasing insikaso Sorry naman na. Naging tigri ka na naman. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Yung venue ng kasal, garden wedding tayo, di ba? Or beach wedding? Kahit ano, ikaw ang bahala. How about beach wedding na lang kaya? Okay lang? Sige. Bet ko yung beach wedding! Tapos sunset! Ay, bongga bells! Love it! So, ang susunod na pagdedebatahan ay yung place. Saan yun bet? Ha? Saan yun bet? Yung kaya sanang puntahan para hindi naman mahirapan yung mga guests namin. Okay. So, may mga suggestions ako. Pwede na rin naman tayo mag-canvas, pero syempre, dapat may date na. So, kailan ba ang kasal? Next This year. Ay! Sabay sumagot, pero iba ang sagot? Kalurky ha? Ano ba talaga? This year or next year? Babe, di ba napag-usapan na natin to? This year. Di ba mga December? Mahirap kasi kapag minadali yung paghahanda ng kasal At least kapag next year pa, mas marami pa tayong oras, di ba? Hindi tayo gahol. Mayo pa lang naman ngayon ha. May 7 buwan pa tayo. Mabilis lumipas ang 7 buwan, babe. Next year na lang, babe, para mas planchado yung mga plano. Ano na nga? This year or next year? Sige, next year na lang. Good. Teka, may tumatawag sa akin na sasagutin ko lang. Kayo na muna nyo sa mag-usap ha. Excuse me. Ayaw mo, no? Ha? Ang alin? Lahat ng to. Gusto ko kaya. Ay, sus. Wag ako, ma'am. Shh. Don't me. Ang plastic, ha? Pwedeng totoo lang? Oo nga, Luis. Hindi naman ako mag-iiyas sa kanya kung hindi ko gusto. Talaga? Kahit maputulang ka ng dila, tamaan ka man ng kidlat, masagasaan ka man mamaya, ha? Grabe naman. Magsabi ka na lang kasi ng totoo. Ang plastic eh. Ano na nga? Tama ako, di ba? Tama nga ako. Ano? Napilitan ka ba? Na pressure for security? O na no choice ka?
Si Mama. Si Mother Dear? Bakit? Masaya siya eh. Ha? Teka. Hindi ko mag-get you, Kels. Nag-guess ka kay Manuel kasi nakita mong masaya ang mama mo? Anong connect, Mams? Nakikita ko kasing masaya siya sa tuwing magkasama kami ni Manuel. Naging anak na rin yung turing niya sa boyfriend ko. At alam mo ba ha, nung nag-propose sa akin si Manuel, dun ko lang siya ulit nakita kung gaano kasaya. Kaya nasabi ko, tama yung desisyon na nag-yes ako. So, ang sinasabi mo sa akin ngayon, ang dahilan kung bakit ka pumayag magpakasal kay Manuel ay dahil kay tita at hindi sa mahal mo siya. Hindi naman sa ganoon. I love Oh Manuel. yes, you love him, but you're not in love with him. Mams, magkaiba yun. Oo, mahal mo siya kasi naging parte na siya ng buhay mo at ayaw mo siyang saktan. Pero hindi yung klase ng pagmamahal na siya ang gusto mo makasama. Na nakikita mo ang sarili mo sa future, nakasama siya. So, ano ng plano mo? Itutuloy mo pa ba to? Oo naman. Seryoso ka? Oo nga. Dahil kapag hindi ko to tinuloy, marami akong masasaktan. Marami ang madidisappoint sa akin at isa na dun si Mama. Ayaw kong gawin yun sa kanya. Di magkukunwari kang masaya kahit deep inside, hindi naman. Mams. Mas gusto kong ako na lang yung mas mahirapan at masaktan. Wag lang si Mama. Ayoko siyang masaktan eh. Asang-asa na siya na magiging okay na ang buhay ko. Tapos bigla kong ipapaalam sa kanya na ganito yung nararamdaman ko. And besides, matututunan ko naman na mahalin si Manuel eh. At nagawa ko na noon. Posibleng magawa ko ulit ngayon. Hindi ako sigurado kung kaya ko mang gawin ang sinasabi ko sa kaibigan ko. At mas talong hindi ko alam kung hanggang kailan ako magkukunwari na masaya ako. Na gusto ko pa ang mga nangyayari kahit sa kaloob-looban ko ay gustong-gusto ko nang kumawala. May mga pagkakataon din naman na gusto kong magsabi kay Mama sa totoong nararamdaman ko. Gusto kong magpakatotoo kahit sa harap lang niya. Natatakot kasi ako eh. Natatakot ako na baka masaktan ko si Mama. Baka ma-disappoint siya. Nakikita ko kasi sa kanya na asang-asa na siya na magpapakasal na talaga kami ni Manuel. Palagi nga niyang sinasabi sa akin na excited na raw siyang magkaroon ng apo sa amin. Sinasabi pa nga niya na sana raw pagkatapos ng kasal namin ni Manuel ay subukan na raw namin agad na bumuo. At habang sinasabi niya yon, ay nakikita kong punong-puno siya ng saya at ng excitement. Kaya heto ako, sobrang nahihirapang mamili. Kung ang kaligayahan nga ba ng nanay ko ang pipiliin ko o ang ikalalaya na lubusan ng puso ko. Para akong naging isang manikang disusi. Parang walang buhay na sumusunod na lamang. May mga pagkakataon na gustong-gusto ko na rin magsabi ng totoong nararamdaman ko. Sa bawat araw kasing dumaraan ay parang may nakahawak sa leg ko at hindi ako makahinga. Hindi ako makakilos ng maayos. Kaya sobra na rin akong nahihirapan na parang naghihintay na lamang ako na may hindi maganda mangyari para makawala na ako. Hindi ko inakala na mangyayari palang gusto ko. Sa mga panahon kasing gusto ko nang makawala, ay nakilala ko si Hans. Bago ko siyang katrabaho at dahil sa araw-araw kami magkasama, ay hindi naging mahirap para mapalapit na kami sa isa't isa. Sa kanya ko kasi naranasan ang magpakatotoo. Yung maging masayahin, palabiro, makulit at lahat. Lahat na. Kapag kasama ko si Hans ay para akong nakalaya. Dahil sa pagiging malapit namin ay hindi namin maiwasan na mahulog sa isa't isa. Oo, alam na alam kong mali na hayaan kong magmahal ng iba ang puso ko. Kahit anong mababangong salitang itawag ko sa sitwasyon namin ni Hans, ay panloloko pa rin yun na malinaw na malinaw. Nagkakaroon pa rin ako ng isang malaking kasalanan sa mapapangasawa ko ng si Manuel. Ay,
ang bigat naman ng mga to. Ma, ako na lang po ang magtitiklop ng mga yan. Ay, hindi ako na lang. Magpahinga ka na lang dyan. Ayos lang po. Ikaw ang dapat pong magpahinga. Ako na po dyan. Tulungan mo na lang ako. Alam mo naman ako, hindi mapakali kapag walang ginagawa. Sige po. Ay, oo nga pala. Nakita kita na may kasama kang kumakain lalaki. Po? Kailan po? Kailan nga ba yun? Parang nung Biyernes yata? Tama, nung Biyernes nga. Sino ba yun? Baka po katrabaho ko yun, ma. Si Hans po. Katrabaho. Sigurado ka? Hindi ba nanliligaw yun sa'yo? Hindi po. Magkaibigan lang po kami noon. Para kasing hindi yun ang nakita ko Ibang tingin niya sa'yo. Nahalata akong may gusto siya sa'yo. Si mama talaga. Kailan ka pa po naging malisyosa? Hindi ako malisyosa. Sinasabi ko lang sa'yo na hindi kaibigan ang tingin nun sa'yo. Kaya pinapaalala ko lang sa'yo layu-layuan mo na yon. Ikakasal ka na. Tsaka pwede ba anak? Tigilan mo yung paglabas-labas mo kasama ang ibang lalaki na kayong dalawa lang. Ano naman po yung masama doon? Wala naman po kaming ginagawang mali. Oo nga, wala nga kayong ginagawa. Pero syempre, hindi natin masasabi kung anong magiging tingin sa'yo ng mga makakakita sa inyo. Baka mamaya matsismis ka pa ng wala sa oras at magkaproblema pa kayo ni Manuel. Ma, depende naman po yun kay Manuel kung kanino siya maniniwala. Kung sa akin ba o doon sa mga magsusubong sa kanya. Kahit na, kailangan, praktisin mo na ang mag-ingat ngayon. Alalahanin mo Marivic, ikakasal ka na. Ilang buwan na lang may asawa ka na. Hindi ka na single. Pipiliin mo na ang mga taong sasamahan mo. Sige po, ma. Ma, magpapaload lang po ako saglit Nag-text kasi sa akin yung katrabaho ko. Kailangan kong tawagan. Sige, bumalik ka agad Gabi na. Opo, ako na po magtitiklop ng mga yan. Sandali lang po ako. Psst! Anong ginagawa mo dito? Relax lang. Para namang magnanakaw tayo sa pagkakabulong mo Ano ka ba naman, Hans? Di ba sabi ko sa'yo, sa text na lang tayo mag-usap? Baka mamaya may makakita pa sa atin dito Alam mo namang maraming chismosa. Ano naman, gusto lang kitang makita Di sana nag-video chat na lang tayo. Ayoko nga nun. Gusto ko makita ka sa personal. Namimiss na kaya kita. Ilang araw mo na kasi kung hindi pinapansin sa office Alam mo naman kung bakit, di ba? Maraming maiinit ang mata na nakamasid sa atin. Tapos ng Biyernes nakita pa tayo ng nanay ko na magkasama. Kung nagsasabi ka na kasi ng totoo, di sana hindi na tayo nahihirapan ng ganito. Bakit? Ano bang ginagawa natin? Marivic, alam mo ibig ko sabihin. Sinabi ko na kung ano yung nararamdaman ko sa'yo. Sagot mo na lang din naman yung hinihintay ko Gusto ko lang aminin mo na mahal mo na rin ako. Please naman, Hans. Huwag mong gawing komplikado yung mga bagay-bagay. Ikakasal na ako. Ikakasal ka sa taong hindi mo naman mahal. Gusto mo pa habang buhay mo tong pagsisihan? Kung ako yung pipiliin mo... Alam mong hindi ko pwedeng gawin yan. Marami akong masasaktan. Hindi mo kasi ako naiintindihan Naiintindihan kita. Pero gusto kong ipaintindi rin sa'yo na hindi masama na minsan gawin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Ako yun, di ba? Umamin ka, ako yun. Kung natatakot kang aminin sa kanilang lahat, tutulungan kita, sasamahan kita. Hindi ko hahayaan na harapin mo to ng mag-isa ka lang. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Alam ko. Pero parehas malinaw sa ating dalawa yung nararamdaman natin sa isa't isa. Marivic, mahirap pigilan to. Kaya please, magpakatotoo na tayo, lalo ka na. Piliin mong maging masaya yung sarili mo. At alam kong ako ang taong makakapagpasaya sa'yo. Hanggang sa mga oras na yun ay hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin ko. Alam ko na habang pinapatagal ko ang sitwasyon ay mas lalong nagiging mahirap para sa akin ang umamin. Mahirap sa akin ang magpakatotoo. Sinusubukan ko kasing kahit papaano ay walang masaktan. Ayokong ma-disappoint sa akin si Mama, pero paano ko naman gagawin yun? Itinuloy ko pa rin ang pagpaplano ng kasal kasama si Manuel. Habang papalapit ang araw ng kasal namin ay parang gusto kong humakbang paatras. Dito ko mas napatunayan na wala na talaga. Wala na talaga, hindi ko na mahal si Manuel. Pero ang tanong ulit, papaano kong yun sasabihin sa kanya? At higit sa lahat, paano kung gagawin yun nang hindi ko madidisappoint si Mama? Na hindi ko siya masasaktan. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako masaya. Bala ko sana mag-leave next week. Siguro mga hanggang Wednesday.
magli-leave ka ng 3 araw sa trabaho? Oo, madami-dami pa akong leave kaya gagamitin ko na ngayon. Sayang naman. Baka mamaya matambakan ka naman ng mga trabaho. Alam mo naman na sobrang demanding ang trabaho mo. Baka mahirapan ka lang. Ayos lang yun. Unti-untiin kong tapusin silang lahat. Pero, syempre, ayoko naman na gawin mo yung lahat ng to na mag-isa lang. Dapat tulungan tayo. Hindi porket nandiyan si Luis bilang wedding coordinator natin. Iaasa na rin natin sa kanya lahat. Babe, kasal nating dalawa to. Okay? Hoy, babe. Ayos ka lang? May dapat lang kasi tayong pag-usapan, babe. Oh, ano yan? Marivic, babe, magsalita ka. Ano ba yung pag-uusapan natin? Oo. Teka, ba't ka umiyak? May problema ba? I'm sorry. Bakit? Para saan? Sorry kasi Oh, hindi ako naging mabuting girlfriend sa'yo. Sorry kung sa gagawin kong to, sobrang masasaktan kita. Kung ang magiging tingin mo sa akin, ako na ang pinakamasamang tao sa mundo. Pero kung hindi ko to gagawin, mas lalo lang kitang masasaktan. teka. Ano bang pinagsasabi mo? Pwede ba diretsuhin mo na lang ako? Ano bang problema? Hindi na kita mahal. Anong sinabi mo? Hindi na kita mahal kaya itigil na natin to. Teka, bakit? May mali ba akong ginawa? Nasaktan ba kita nang hindi ko man lang alam? Manuel, Ano? hindi yon. Makinig ka muna sa Teka. May mahal ka ng iba, no? Yun ba? Hindi. Dahil ba sa may mahal ka ng iba kaya iiwan mo na ako? Ano? Sino ba siya? Kilala ko ba siya? Marivic, sagutin mo ako! Ano meron siya na hindi mo nakita sa akin, ha? Ano? Binigay ko naman lahat, di ba? Alam mo yun dahil sinigurado ko mararamdaman mo yun. Sinigurado ko lahat dahil akala ko yun yung paraan para hindi mo ko iwan. Marivic, ano to? Bakit kayo mo sinasabi sa akin yan? Patawarin mo ako, Manuel. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko alam na ganito yung mangyayari. Marivic, wala na pa talaga. Hindi naman ito maayos. Mga magawa ko pa ng parano. Babe, kaya ko naman eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Ligawan kita ulit. Sige, gagawin ko. Popropose ako ulit. Okay lang. Sabihin mo lang sa akin, Marivic. Gagawin ko. Huwag mo lang gawin to sa akin, please. Huwag mo lang ako iwan. I'm sorry, Manuel. Matagal na ako nagtiis. Matagal ko nang pinipilit yung sarili ko na ibalik ko yung nararamdaman ko sa'yo. Ayokong masaktan ka. Inayos ko rin naman to eh. Inayos ko yung puso ko para sa'yo. Pero wala talaga eh. Hindi na talaga kaya. Hindi ko to ginusto. Sabihin mo, minahal mo ba talaga ako? Oo. Alam mo yan, Manuel. Alam mong minahal kita ng sobra. Nung inaya kita magpakasal, bukal ba talaga sa loob mo na pumayag ang pakasalan ako na pilitan ka lang? Hindi naman sa... sumagot ako ng yes. Kasi wala ka na lang ng choice. Umuo ka na lang kasi ayaw mong mapaya ka. Kung ganyan na yung nararamdaman mo dati pa, hindi ko na ipipilit. Hindi na ako lalaban dahil alam ko rin na matagal na ako talo eh. Kinansel namin ni Manuel ang kasal na hindi sinasabi ang totoo sa lahat. Niwala nga kaming pinagsasabihan na hiwalay na kami. Basta kapag ka nagtatanong sila, wala kaming binibigay na rason. Kahit nakahinga ako ng maluwag, ay nasaktan ako dahil nakita kong nasaktan ko si Manuel. Nandoon yung panghihinayang dahil napakaswerte ng babaeng pakakasalan niya. Hindi ko na siya mahali. Nang malaman ni Mama na kanselado na ang kasal namin ni Manuel, ay hindi niya ako kinulit tungkol sa ano nga ba ang naging dahilan. Pakiramdam ko ay hinihintay na lamang niya ako na umamin sa kanya. Ang problema ay hindi ko naman alam kung papaano ako magsasabi ng totoo kay Mama. Na sa mga panahon na yun, ay iba. Iba na talaga ang mahal ko. Na yung anak na sobrang proud siya ay nagawang makapanloko ng isang tao. Dapat hindi mo na ako hinatid ngayon. Ba't naman di kita ihahatid? Baka mamaya mapano ka pa dito sa daan, mahirap na. Okay ka na ba?
Oo naman. Medyo kabado lang ako kasi hindi pa alam ni Mama yung dahilan kung bakit nag-break kami ni Manuel. Actually, kaming dalawa lang ang nakakaalam. Hanggang sa huli ako pa rin yung iniisip niya. Kasalanan ko lahat ng to Huwag mong sisihin yung sarili mo. Hindi naman masama na minsan piliin mo rin naman kung saan ka magiging masaya. Hindi pagiging sakim yun, pagmamahal yun sa sarili. Kung tama to, bakit ang bigat sa pakiramdam? Bakit malungkot ako? Bakit parang may panghihinayang ako? Kasi kung ito talaga yung dapat kong gawin, di ba dapat masaya ako? Nakahinga ako ng maluwag, kaso hindi Parang ako nakakulong sa isang maliit na kahon. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Nakokonsensya ka lang. Sanay ka kasi na lahat ng ginagawa mo para sa iba. Ni isang beses yata hindi mo naisip yung sarili mo Pero huwag ka mag-alala, ngayon lang yan. Sa mga susunod na araw makikita mo yung pagbabago. Hindi mo na kailangan magkunwari na masaya ka kasi totoong masaya ka na. Sana nga. O siya, nandito na tayo sa tapat ng bahay. Umuwi ka na. Pwede ba tayong mag-date sa Sabado? Sige. Ano bang gagawin natin? Ikaw ang bahala. Kahit anong gusto mo, di yun ang gawin natin. Okay. Sige na. Umuwi ka na. Mag-ingat ka. Tatawagan kita mamaya pag uwi ko Sige, bye. Ano ba naman yan? Bye lang, walang kiss? Anong kiss ka dyan? Magtigil ka nga. Uy, nasa labas tayo. Di pumasok tayo. Ganun lang naman kasi yung player Sa date na lang natin. Tagal pa nun. Sige na. Isa lang naman Ito naman kiss lang pagdadamot mo pa. Aba, may karapatan akong ipagdamot to, no? Halik to Ma? Gabi na. Ba't ngayon ka lang nakauwi? Traffic po kasi kaya ginabi po ako sa daan. Si Hans po pala katrabaho ko po. Magandang gabi po. Pumasok ka na sa loob. Sige po, mauna na po. Siya ba ang dahilan ng paghihiwalay niyo ni Manuel? Diyos ko naman, Marivic! Anong pumasok sa kokote mo at ginawa mo to? Kaya naman pala sa tuwing nagtatanong ako kung bakit kayo naghiwalay, hindi mo ako masagot ng diretsyo. Dahil ikaw pala ang dahilan. Ikaw ang nagloko. Hindi ko naman po. Hindi mo sinasadya. Yan lang ang dahilan na sasabihin mo sa ginawa mong kahihiyan. Nakakahiya ka! Di kita pinalaki para maging malandi ng ganyan. Paano mo naaatim na gawin to, ha? Wala kang utang na loob. Ano na lang ang sasabihin nila sa atin? No, ipinalaki ako malandi. Manloloko! Alam niyo, Ma, okay lang sa akin kung marinig ko yan sa ibang tao Sabihan nila ako ng malandi. Walang utang na loob, manloloko. Lahat ng yun, kaya kong tanggapin Kaya kong tiisin yung sakit pero yung sa inyo ko narinig lahat ng yan. Yun ang hindi ko kaya, Ma. Bakit po? Ni minsan tinanong niyo ako kung masaya ba ako. Kung gusto ko pa ba yung ginagawa ko. At anong pinalalabas mo ngayon, ha? Na ginawa ko lang kung ano yung makakapagpasaya sa inyo. Sinunod ko lahat ng sinabi niyo sa akin. At nung sinabi ko na parang ayoko na parang hindi ko na nakikita yung sarili ko kay Manuel, hindi niyo ako sinuportahan. Hindi niyo inintindi yung nararamdaman ko. Kasi ang nasa isip niyo lang, yung magiging buhay ko. Hindi kung ano yung makakapagpasaya sa akin. At kasalanan ko pa kung bakit napunta ka sa ganitong sitwasyon? Aaminin ko na kasalanan ko ang lahat ng to, Ma. Ako ang nagloko Ako ang nahulog sa iba. Ako ang nagdesisyon. Pero sa lahat ng yun, hindi ko naramdaman ang suporta nyo. Ni hindi nyo malang naramdaman na pilit na pala tong lahat. Na hindi na ako masaya. Nasanay na lang kasi ako na kung ano yung tama sa paningin nyo, yun ang susundin ko, Ma Pagod na akong magkunwari. Pagod na ako. Alam kong may mali rin ako. Alam ko na hindi ko obligasyon ang kasiyahan ng nanay ko. Pero kung kayo ang nasa kalagayan ko, ganon din naman ang gagawin nyo. Malamang na hindi na baling kayo na ang mahirapan, huwag lang ang magulang ninyo. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni Mama, ay ilang araw niya rin akong hindi kinikibo. Para lang akong isang hangin na dinadaan-daanan niya. At sobra akong nasaktan. Sa bandang huli ay nagalit ako sa sarili ko. Sinabi ko na sana ay hindi ko na lamang ginawang makipaghiwalay pa kay Manuel. Sana ay hindi ko na hinayaan na mahalin ko si Hans. Sana ay pinili ko na lamang ang sarili ko sa buhay na gusto niya para sa akin. Di sana wala kaming problema na katulad nito.
Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin na masama ang loob sa akin ni Mama sa nangyari. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dahil hindi ko na alam kung sino ang may kasalanan sa aming dalawa. Kaya sana sa pamamagitan ng liham kong ito ay matulungan ninyo ako.